yan mga sir. Hay. Kasi may prinsipyo tayong ipinaglalaban. Yung prinsipyo nyo, nirerespeto ko yan mga sir. Prinsipyo nyo yan eh. Wala akong pakialam dyan. Wala akong problema dyan. Sana respetuhin nyo rin yung prinsipyo ko na hindi sumunod kapag alam kong unlawful order. Di ba? Bakit ako susunod sa inyo kahit pa general kayo? Hindi ko kayo susundin kung alam kong hindi lawful yung order nyo. Kahit sino pa yan, kahit pa si Chief PNP yan, at kahit pa si Presidente mag-utos sa akin, hindi ako susunod dyan. Okay? Kahit sino pa yan, kung alam kong hindi lawful yung order na sinasabi sa akin, ba't ako susunod? Diba? Diba? Ba't ka susunod? Go, 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 laban ng laban po. Hindi kita susundin kapag hindi tama ang inuutos mo. Tama naman po. Kapag ang lawful ang inuutos sa'yo, huwag ka susunod. Labag nga sa batas yun eh. Oh, yun ang ibig niya sabihin. Pero ang mga mainstream media, katulad po nito ha, pakinggan po ninyo ha. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Nagets nyo? Kung mali ang utos mo sa akin, hindi kita susundin. Paano nga naman nagkasala to? O ito ba? Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Isa lamang ito. Di ba? Malinaw naman ang sinabi niya eh. Tama naman yun, di ba? Kahit ang judge pa makarinig nito para sa akin. Tama naman, di ba? Oh. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Tama! Kasi nga, law enforcer kayo. Sabi ng presidente, halimbawa, oy, Padilla, tsugiin mo yun. Chap-chapin mo. Durugin mo ng pino, tapos tapon mo sa dagat. Tama ba yun? Mali, di ba? So, huwag ka susunod. Kasi pag ginawa mo yun, ikaw ang chumnyap-chap, at hindi siya, the guilt is personal. Hindi mo pwede sabihin, kasi sinabi sa akin ni presidente, chap-chapin ko siya, gigilingin ko ng mapino, tapos tatapon ko sa dagat. Sasabihin sa'yo, siraulo ka ba? Ba't sumunod ka? Alam mo na labag sa batas. Inutos kasi niya eh. Eh kung sabihin ko sa'yo, kakain ka ng tayo, kakain ka. Di ba? Tama dito ang sinabi niya. Wala po akong nakikitang mali. Hindi ko alam kung paano naging mali ang sinabi niya. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Isa lamang ito sa maraming mga banat na nakapost sa social media page ni Patrolman Francis Steve Fontillas laban sa Pangulo at sa gobyerno. Ayon sa palasyo, ikinagulat ng Pangulo ang mga naging pahayag ni Fontillas kaya't dapat lamang napatawan ito ng kaukulang parusa. Paano yun, di ba? Hindi ba naiintindihan ni Bobong Marcos na sinabi ni Fontilla ay kung mali ang iuutos, hindi kita susundin. Di ba? Malinaw naman yung kanyang opinion. Alright, Reaction TV page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Ang issue po natin ngayon, bakit ang mga pulis ay hindi pwedeng magsalita ng kanilang saloobin patungkol sa gobyerno habang nasa serbisyo? Unang tanong po yun. Pangalawang tanong, yun din ang pangalawang tanong. Anyway mga ka-reaction, kung natatandaan po ninyo itong pulis na to, si Pontanillas yata, para yatang pumalag si Bobong Marcos. Pumalag yata sa kanyang sinabi. Ito po pakinggan po natin. Pero disclaimer lang po ha, ang channel na ito ay isang reaction, personal opinion, hindi ito balita, hindi ito journalism, at hindi rin po ito reporting ha. Personal reaction po, okay?
Di ba? Huwag kayong kukuha ng impormasyon dito. Personal reaction po ito, mga ka-reaction. Kaya nga ka-reaction, ang kulit nyo. Ito po mga ka-reaction. Oh, magre-react po tayo dito, ha? Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? Oh, may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Isa lang Dapat hindi nila pinutol doon. Pinutol nila yon. Di ba? Dapat hindi nila pinutol doon ang sinabi ni pulis, ni Manong Pulis. Ang sinasabi niya doon, kung hindi ako magkakamali, kapag mali ang utos mo, kahit presidente ka pa, kahit sino ka pa, hindi kita susundin. Yon ang kanyang tinuran. Pero dito putol na eh. Putol na. Hindi na yung buong kasaysayan. Pero, masama ba? Yan. Ang magpahayag ng saloobin, prinsipyo, habang ikaw ay nasa serbisyo. Depende po yan sa kinakausap natin, di ba? Pag ang kinakausap natin, naniniwalang masama, masama yan. Pero pag ang kinakausap natin, ito po ang explanation niya, mga ka-reaction. Itatabi muna natin dito yan, at yung sagot po niya ito. Sa lahat ng mga nanonood dyan na MIU, mga men in uniform, naiintindihan nila ako, mga kasama. Naiintindihan nila ako kasi pare-pareho kaming nasa organization eh. May mga hinaing kasi kami na hindi namin pwedeng sabihin public. Kasi, alam niyo kung bakit? Kakasuhan nila kami. Anong kakaso nila sa amin? Neglect of duty. Anima ba? Ano yan? Neglect of duty na yan. Mag-share ka lang, mag-comment ka lang, mag-like ka lang. Ano yun? Neglect of duty na yan? Bakit? Duty ba ng pulis na hindi mag-like? Or duty ba ng pulis na umayon sa mga pinopost online? Duty ba ng pulis na hindi umayon sa mga pinopost online? Di ba? Hindi duty ng pulis yan, mga kasama. Hindi duty ng pulis na mag-monitor ng mga post online. Hindi namin duty yan. Ang duty namin is to enforce the law. Yun lang ang ano namin, yun lang ang trabaho namin. Is to enforce the law. Yes, we are the law enforcer. Bakit? Pag-i-enforce ba ng law? Pag-i-enforce ba ng batas yung pagmo-monitor or pag-share, pagla-like namin sa Facebook? Hindi namin yung trabaho. Pero hindi naman sinasabi sa batas na bawal yun. Wala naman nagsasabi sa batas na bawal yun, mga kasama. Pulis ako. Pwede akong mag-share, mag-like, mag-comment online bilang Pilipino. Sino nagsabing bawal yan? Di ba? Papuntahin mo dito. Meron akong patrol shoes dito. Sampalin ko ng patrol shoes yan. Di ba? Hindi trabaho, hindi duty ng pulis na hindi mag-like, hindi mag-share at hindi mag-comment sa mga political issues. Wala sa duty namin yan, mga kasama. Kahit ilista mo lahat sa mga duty ng pulis yan, yung pagmumonitor man lang sa online post, yung mga Facebook post na yan, wala sa listahan ng mga dinudutihan ng mga pulis yan. Paano naging neglect of duty yan? Di ba? Paano naging neglect of duty yan? Kasi sinabi ng taas. Sabi ng taas, oh, wag ka mag-share, wag ka mag-like, wag ka mag-comment. That is your duty. Sabi nung nasa taas. Okay, duty mo yun. Kasi sinabi nung nasa taas. Kung ano man yung order ng mga nasa taas na sinabi sa mga nasa baba, that is your duty. Pero ang tanong, lawful ba yung order na yon? Mga kasama, lawful ba yon? Is it in accordance with the law na pagbawalan kang mag-like, share, and comment? Di ba? In accordance with the law ba yung ginagawa nila? Siyempre hindi. It's definitely unlawful, di ba? So dito po, ine-explain po dito ni Mr. Pontillas, Police Officer Pontillas, yung according to the law, ang ine-explain po niya dito.
yung pagbabawal ba na magsalita ng mga men in uniform against or critical sa gobyerno, yan ba ay nakasulat sa batas? Pinagbabawal ba ng batas yan? O pinagbabawal lamang ng mga opisyales ng gobyerno dahil hindi maganda para sa kanila? Kasi sa tutuusin ang pinaka-officer, yung pinaka-in charge sa kanya ay si President Bongbong Marcos. Siya yung kanyang chief, ang tawag doon, yun ang pinaka-chief sa mga armed forces, commander-in-chief niya. Pero ang tanong, ang sabi niya dito, kung unlawful na ang pinapagawa sa iyo, ay susunod ka pa ba? Dahil lamang sa sinasabi nila na huwag kang magpo-post in regards or critics or maging critical ka sa yung commander-in-chief or sa gobyerno. O, i-comment po niyo sa comment section kung tama si Police Officer Fontillas o mali. Di ba? Para sa akin bilang isang sibilyan, magbigay ng reaksyon, magbigay ng opinyon, magbigay ng punto de vista, isang Pilipino, dapat pantay-pantay. Di ba? Dapat pantay-pantay para magkaroon ng bukas o open channel ang bawat tao. Maparinig sa taong bayan, maparinig sa mga alal ng gobyerno, opisyalis ng gobyerno, ang saloobin ng bawat mamamayan. Hanggat walang nilalabag na batas na libelous, na of course kung merong inciting to sedition, yung nagyayayakang manggulo, patalsikin, pabagsakin, yan po pwedeng masabing ayon sa kanila ay inciting to sedition. Pero bakit yung mga NPA, mga makakaliwang grupo, bakit hindi nyo sila inuhuli kapag nagsasabi sila sa kalsada na pabagsakin ang Rehimeng Marcos, pabagsakin ang Rehimeng Duterte? Di ba? Patalsikin si Marcos. Di ba nasa kalsada sila Di ba? Patalsikin si Marcos, pabagsakin si Marcos. Di ba nasa kalsada sila? Bakit hindi sila nakakasuhan ng inciting to sedition? Exempted ba yung mga makakaliwang grupo na yan, mga NPA? Exempted sila? At pag ang mga vloggers nagsabi na pabagsakin si Marcos, di ba? Marcos resign. Di ba? Magsama-sama. Di ba? Bakit hindi nyo sila hinuhuli at kinakasuwang inciting to sedition? Pero pag ang vlogger, lalong-lalo ang mga Duterte vloggers, nagsalita sila na pabagsakin si Marcos at anong tawag doon, mag-people's power, bakit sila'y nakakasuhan ng inciting to sedition? Pero itong mga NPA, mga makakaliwang grupo, bakit hindi nyo sila kasuwang inciting to sedition? Sinusunog pa nga yung EPG ni Marcos, di ba? Tsaka ni Duterte, tsaka ni Gloria noon. O bakit wala silang kasong inciting to sedition? Bakit nauso lamang ang inciting to sedition na yan? Ang tawag, tanong lang to. Diktador, nasa dictatorship na ba tayo o martial law? Tanong lang. Diktador na ba ang gobyerno natin tsaka martial law? Bakit pag nagsalita laban sa gobyerno, laban dito kay Bongbong Marcos, automatic makakasuhan inciting to sedition? Di ba? Kaya nga marami nagsasabi na nabudol sila. Marami nga nagsasabi dyan sa mga post na mas masaklap pa si BBM kaysa sa kanyang ama. Marami nagsasabi, nababasa natin sa social media. Di ba? Ngayon, pag nagsalita ka laban sa kanya, hahanapin ka ng NBI ang sasabihin, inciting to sedition at libel. Ang dami nagsasabi dyan, mag-alsa, yung mga makakaliwang grupo, yung mga makabayad. Sa bagay, hindi na masyadong naglalabas-labas ang mga yun ngayon. Kasi nga, parang spoiled brat sila ngayon. Spoiled brat sila sa gobyernong ito.
Lahat ng gusto nila ay nasusunod. Impeach si Sara, impeach si Sara. O di ba? ICC si Duterte o ICC si Duterte. Kapag hindi ka sumunod, lagot ka sa amin pag hindi ka sumunod. O, weak leader nga, weak leader. Pangalawa, walang natapos, walang alam. Ang masaklap pa dito mga kareaksyon, ang leader na walang alam at walang paninindigan, eh baka kinokontrol lang ng mga iilang tao na nasa paligid niya. Yun ang masaklap doon. Di ba? Nagagalit tayo sa kanya, wala pala siyang alam. Anong gagawin natin? Oh. Eh binoto nyo yan eh. Nakipaglaban pa kayo noong 2022 eh. Oh, di ba? Ngayon, binoto nyo, nakipaglaban kayo noong 2022 para sa kanya. Ngayon, nakikipaglaban kayo laban sa kanya. Di ba? Oh. Ako, hindi ko siya binoto. Noon pa sinabi ko na lahat ng boboto sa kanya, eh, yung mga kamay ninyo, sama dyan. Winarningan ko na kayo noon. Oh. Di ba? O ngayon, pag sinabi mong pabagsakin si Marcos, o inciting to sedition ka. Pero yung mga NPA, mga makabayad black na nagwewelga, di ba? Walang inciting sa kanila. Di ba? Tsaka nung panahon po ng Pangulong Duterte, sa mga vloggers, malaya sila. Binababoy nga nilang Pangulong Duterte, walang... Bakit mo papatulan yung mga vloggers na yan? Mga vloggers nga yun, hindi nga sila mainstream media. Ang tanong kasi, bakit mas pinapaniwalaan pa ang opinion ng isang vlogger ngayon kaysa sa opinion ng isang journalist? Ay, napakasakit, Kuya Eddie. Di ba? Ngayon, mga ka-reaction, marami ang nagsisisi. Marami ang nagagalit. Bakit ganito? Bakit ganito ang nangyayari sa ating gobyerno? Bakit ganyan? Parang hindi tayo malaya. Parang ganun, parang ganireo. Yung mga nagsasabing, never again, never again, never again, never again. Yung mga dilawang bulok. Di ba? Oo, parang kahalyado niya ngayon. Parang ibang unity ang nangyari. Yung unity, yung continuity, di ba? Yung continuity, walang continuity ng Duterte. Wala nga, nakaandusay nga yung maraming mga naintong mga mga build infrastructure project ng Pangulong Duterte. Di ba? Ngayon, pag nagsalita ako, ganyan, inciting to sedition ka. Di ba? Ano ka? Ang tawag doon, fake news ka, fake news. Kailan pa naging fake news ang isang personal opinion? Di ba? Ngayon, magiging fake news ka. Bawal yan kasi nga fundamental right ng Pilipino, kahit sinong Pilipino, na magkaroon ng right to freedom of expression, right to freedom of speech na sinasabi. Alam nyo yun, mga general yung mga yan, mga general, matataas na official mga yan, di nila alam ang constitution. Putik na yan, gagawa sila ng memorandum circular na bawal daw mag-like, mag-comment, mag-share. Para saan? Para hindi natin suportahan si Duterte. Putik. Anong gusto nila? Sila lang ang bida, sila lang yung gustong masuportahan ng mga pulis, ng mga sundalo. Di ba? Yun yung gusto kasi nilang mangyari. Ayaw nilang suportahan natin yung Duterte. Kahit ang gusto nating suportahan yung mga Duterte, gusto nila yung mga Marcos ang gusto nilang suportahan natin. Paano mo susuportahan yung taong ayaw mo? Di ba? Alangan naman nakokontrolin nila yung utak natin. Alangan naman nakokontrolin nila yung
isip natin, mga kasama. Hay, alam nyo yan, ang tawag dyan is grave coercion. May kaso yan, yung sinasabi nila na i-like mo, i-share mo yung bagay na against sa will mo. Coercion ang tawag dyan, mga kasama. Kaso yan, yung pipilitin kang gawin yung isang bagay na against sa will mo, against sa gusto mo, that is coercion. Diba? Subukan nila akong pag-explainin yan, sasabihin ko yan sa harap nila, baka ako pa yung puposas sa taong yan. O papalike niya yung isang bagay, ipapashare niya yung isang bagay na ayaw ko. Tapos gusto niya, wag akong mag-share, wag akong mag-like ng mga gusto kong post. Sige, subukan niya lang, subukan lang ng kahit sino. Napigilan ako sa gusto ko, at saka pigilan niya ako sa mga ayaw ko, or pilitin niya ako sa mga ayaw ko. Wasasan ko yan, kahit sino pa yan. That is considered coercion, di ba? Nasa batas yan, bawal yan eh. Tagapagpatupad kayo ng batas, tagapagpatupad tayo ng batas, tapos tayo yung magbabiolate ng batas na yan, di ba? Constitution pa lang, wala na. Constitutional right pa lang, wala na, mga kasama. Di ba? Constitution. It's the right to freedom of expression, freedom of speech, mga kasama. Kahit anong batas, kahit anong memorandum, kahit anong order yan, kung hindi sang-ayon sa mga Constitution, that's considered void and invalid from the beginning and from the start and the beginning. Awit sa inyo, mga sir. Mga general pa kayong tinuringan, di nyo alam ang Constitution. Lecturean ko kayong lahat dyan eh. Di ba? Ayan yung marinig nila to. Ayan yung ipanood nyo nga sa kanila to. Patrolman ang magle-lecture sa kanila. Tingnan natin. Ha? CR ka? Lecturean natin sila ng mga constitutional right. Para hindi naman nila binabiolate, para naman irespeto nila yung mga rights natin. Putik. Pulis ka, general ka, mga pinuno ka ng organisasyon, di mo alam yan? Animab ba? Oh, yung puso ko talaga eh. Oh, kita na yung mukha ko ngayon, nagpapakita na ako sa camera. Para malaman nila na ako yung nagsasalita sa likod nito. Sa harap nito. Dati sa likod ng camera lang ako nakatago eh. Boses ko lang yung naririnig nyo. Pero ngayon sa harap ng camera na. Kasi nandyan yung pangalan ko. Ibig sabihin, kahit ipatawag ako sa Krame, kahit ipatawag ako sa Malacanang, kaya kong tayuan yung sinasabi ko, mga kasama. Tayuan ko yan, parang vigil lang yan. Parang vigil lang yan na tumatayo. Tayuan ko lang yan. Sinabi mo ba yan? Sabihin na, tanungin nila sa akin, oh, sinabi mo yan, patrolman. Yes sir. Ako pong may sabi lahat niyan, nasa video na yan. Kita nyo ba naman yung mukha ko dyan, ang pangit na mukha na yan? Yung pangit na mukha na yan yung nagsasabi niyan. Sabihin ko dun. Di ba? Naihi daw yung kasama ko. Wait lang ha. Paano naging neglect of duty yung hindi mo pagsunod sa gusto nila? Di ba? Paano naging neglect of duty yon, mga kasama? Neglect of duty kapag hindi ka dumuti. Yun ang ibig sabihin ng neglect of duty kapag hindi ka dumuti. That's neglect of duty. Pero kung duty ka naman, tapos nag-like and share ka lang naman, dahil yun yung sa tingin mo, agree ka, dun ka, sa tingin mo, tama ka. Tama yung post na nakita mo sa Facebook, na tama yung sa tingin mo, tama yung post sa internet. Nirepost mo, in-upload mo. Hindi yung neglect of duty, mga kasama. Because that is not it is not part of your duty bilang police officer. It's your freedom of expression. It's one of the rights. It's one of your fundamental rights bilang tao. Okay, lecturean ko na nga kayo. Lecturean na natin sila, yung mga general dyan sa taas, kasi wala silang alam sa mga rights natin. Diba?
Putik. Generals kayo general kayong naturingan kayo. Pero bakit di nyo alam yung mga rights namin bilang tao? Huwag nyo nang isipin yung right namin bilang pulis. Isipin nyo lang yung right namin bilang tao. Maintindihan nyo kung bakit ako ganito. Maintindihan nyo kung bakit ako may hinanakit or hinaing sa organisasyon. Diba? Bilang tao na lang, kahit hindi ako pulis, same pa rin ang hinanakit ko. Kasi pinipigilan nyo yung right ko bilang tao, yung right ko bilang Pilipino, na sabihin yung mga gusto kong sabihin. Bakit? Dahil gusto nyo kaming kontrolin. Bakit? Dahil gusto nyo kaming gawing aso-aso, di ba? Gawin nyo kaming utusan. Putik na yan, hindi ako pulis para maging utusan nyo, sir. Pulis ako dahil para sa taong bayan. Putik, hindi ako pulis para sa inyo. Diba? Ano kayo? Kayo bang nagpapakain sa akin para sumunod ako sa inyo? Oo, general kayo. Oo, mga nasa posisyon kayo, pero hindi kayo ang nagpapakain sa akin. Paano ako susunod sa inyo kung alam ko namang mali yung sinusunod ko sa inyo? Or mali yung ipinapasunod nyo sa akin? Diba? Hindi kayo yung nagpapakain sa akin, hindi kayo yung nagpapasweldo sa akin, mga sir. This is addressed to to all the generals. Sige, sabihin natin sa lahat ng mga general ng PNP sa organization natin sa lahat ng mga general dyan na nakikinig. Sir, sabihin ko sa inyo hindi po kayo ang nagpapasweldo sa amin. Hindi po kayo ang nagpapakain sa akin. Pera ng taong bayan yung ginagamit natin, yung sinasahod natin. Pare-pareho tayo, pinapalamon tayo ng taong bayan. Kaya wag mong sabihin sa akin, sir, na kailangan kitang sundin kahit alam kong mali yung sinasabi mo. Ba't ako susunod sa'yo kung alam kong mali yung sinasabi mo, sir? Diba? Ba't ako susunod sa'yo? Di mo ata alam, sir, pareho tayong pulis. Di ba? Kahit general ka, kahit patrolman ako, pareho tayong pulis. Walang kwenta yung ranggo mo, sir, sa ranggo ko. Pagdating sa prinsipyo. Di ba? General ka lang, nauna ka lang Di ba? Nauna ka lang kasing pumasok sa PNP, kaya general ka na ngayon. Antayin mo ako, tignan natin. Antayin mo ako ng ilang taon. Magiging general din ako. Diba? Nauna ka lang sa serbisyo kaya ganyan ka. Pero pangako ko sa iyo, sir, pangako ko sa inyo, sa lahat ng mga general dyan na may mga star, never akong mag-uutos sa mga patrolman, sa mga korporal ng mga hindi sang-ayon sa batas na utos. Para saan? Para sa pera? Para saan? Para sa power? Never kong gagawin yan, mga sir. Ay, kasi may prinsipyo tayong ipinaglalaban. Yung prinsipyo nyo, nirerespeto ko yan, mga sir. Prinsipyo nyo yan Wala akong pakialam dyan, wala akong problema dyan. Sana respetuhin nyo rin yung prinsipyo ko, na hindi sumunod kapag alam kong unlawful order. Diba? Bakit ako susunod sa inyo kahit pa general kayo? Hindi ko kayo susundin kung alam kong hindi lawful yung order nyo. Kahit sino pa yan, kahit pa si Chief PNP yan, at kahit pa si Presidente mag-utos sa akin, hindi ako susunod dyan. Okay? Kahit sino pa yan, kung alam kong hindi lawful yung order na sinasabi sa akin, ba't ako susunod? Diba? Diba? Ba't ka susunod? Go, 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 laban ng laban po. Putik na yan. Mag-comment ka lang, mag-share ka lang, mag-like ka lang, kakasuhan ka na. Puta. Ay. Sorry. Sorry sa word ko. Pero napapamura talaga ako Parang kay Tatay Digong talaga no? Mapapamura ka talaga kung alam mong may mali.
Okay, meron tayong balance eh. Go. Ay! Medyo ano yung dibdib ko eh, kabado. Parang ang dami kong gustong sabihin mga kasama. Ang dami kong gustong sabihin. Kaso, kahit nagsabi ako dito, hindi naman nila naririnig. Hindi naman nila ako napapakinggan. So, paano yan? Siguro, i-record nyo na lang tong live ko. Isampal nyo sa mukha nila tong video ko. Para naman maramdaman nila yung pinaglalaban natin. Utik, order to explain kayo dyan. That order to explain, mga sir, ulitin ko sa inyo ha. The order to explain, that is not a lawful order. Diba? Order to explain kayo dyan, hindi nyo alam eh. Unlawful yung order na yan, mga sir. Paano ako susunod dyan? Sige, hamunin ko kayo, orderan nyo ako ngayon. Order to explain, Patrolman Fontillas. Why are you posting support to Rodrigo Duterte? Sabihin nyo yan, ilagay nyo sa order nyo yan. Order to explain. Never kong gagawin yan. Never kong i-explain yung sarili ko. Bakit? E di gawan nyo ulit ako ng order. Why not complying with the order to explain? Gawan nyo ulit ako ng order. Oh, sige. Ginawan nyo ako ng order to explain. Hindi ko ginawa. Gawan nyo ulit ako ng order to explain why I didn't explain in the first order. Sige, orderan nyo ako ng pinakamaraming order na alam nyo. Kapag hindi na naman ako sumagot sa pangalawang order to explain na yan, orderan nyo ulit ako ng pangatlong order. Order to explain why you didn't explain on the next order to explain on the first order. So tatlong order na yan mga kasama, hindi ko sinunod lahat. Ba't ako susunod dyan? Diba? Hindi nga lawful yung order na yan eh. It's against the law. What law is the basis? What basis? What law? Ang ginawa kong basis dyan, bakit sinabi kong unlawful? Because the memorandum circular na sinabi nila, na naging basis nila ng order to explain na yan, is definitely unlawful. Diba? Hindi yun lawful. Sa lahat ng mga nanonood dyan na MIU, lawful. Diba? Hindi yun lawful. The memorandum circular na sinabi na bawal tayo like, comment, and share sa mga posts about kay Duterte, that memorandum itself is not lawful. It's unlawful. So bakit? Bakit ako susunod sa memorandum na yan kung alam kong hindi lawful yan? Di ba? So, ano pong palagay ninyo doon sa explanation po ni Mr. Fontilla, Police Officer Fontilla, na ang reaksyon ko dito, meron siyang punto. Ano po yung punto niya? Kasi pinuputol nila yung kanyang statement eh. Ang sinabi niya, kahit ikaw pa si Bongbong Marcos, kahit ikaw pa ang presidente, kahit ikaw pa ang general, hindi kita susundin kapag hindi tama ang inuutos mo. Tama naman po. Kapag ang lawful ang inuutos sa'yo, huwag kang susunod, labag nga sa batas yun eh. Oo, yun ang ibig niya sabihin. Pero ang mga mainstream media, katulad po nito ha, pakinggan po ninyo ha. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Nagets nyo? Kung mali ang utos mo sa akin, hindi kita susundin. Paano nga naman nagkasala to? Oo, ito ba? Sino ka ba para sundin ko, di ba? May tama daw ako eh. May tama ka, sir. Isa lamang ito. Di ba? Malinaw naman ang sinabi niya eh. Tama naman yun, di ba? Kahit ang judge pa makarinig nito para sa akin. Tama naman, di ba? Oh. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Tama! Kasi nga, law enforcer kayo. Sabi ng presidente, halimbawa, oy, Fontilla, tsugiin mo yun. Chap-chapin mo. Durugin mo ng pino, tapos tapon mo sa dagat. Tama ba yun? Mali, di ba?
So huwag ka susunod. Kasi pag ginawa mo yun, ikaw ang chumnyap-chap at hindi siya, the guilt is personal. Hindi mo pwede sabihin kasi sinabi sa akin ni Presidente, chap-chapin ko siya, gigilingin ko ng mapino, tapos tatapon ko sa dagat. Sasabihin sa'yo, si Raulo ka ba, ba't sumunod ka? Alam mo na labag sa batas. Inutos kasi niya eh. Eh kung sabihin ko sa'yo, kakain ka ng tayo, kakain ka. Di ba? Tama dito ang sinabi niya. Wala po akong nakikitang mali. Hindi ko alam kung paano naging mali ang sinabi niya. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Isa lamang ito sa maraming mga banat na nakapost sa social media page ni Patrolman Francis Steve Fontillas laban sa Pangulo at sa gobyerno. Ayon sa palasyo, ikinagulat ng Pangulo ang mga naging pahayag ni Fontillas kaya't dapat lamang napatawan ito ng kaukulang parusa. Paano yun, di ba? Hindi ba naiintindihan ni Bobong Marcos na sinabi ni Fontilla ay kung mali ang iuutos, hindi kita susundin. Di ba? Malinaw naman yung kanyang opinyon, ang kanyang standing. Kapag mali, kahit presidente ka pa, hindi kita susundin. Paano mo kakasuhan yan? Anong kaso ang gagawin mo dyan? Malinaw naman ang kanyang unang statement. Pero hindi ko lang alam, hindi ko po narinig lahat ng kanyang statement. Pero dito sa statement niya, kung maririnig po natin mga ka-reaction, ay tama naman oh. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. O di ba? Anong mali doon? Anong mali doon? Anong kasalanan niya? Oh. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Isa lamang ito sa maraming mga banat na nakapost sa social media page ni Patrolman Francis Steve Fontillas laban sa Pangulo at sa gobyerno. Ayon sa palasyo, ikinagulat ng Pangulo ang mga naging pahayag ni Fontillas kaya't dapat lamang napatawan ito ng kaukulang parusa. Oh. Ano parusa papataw mo dyan? Hindi naman niya sinabing hindi ako susunod sa'yo, Bobong Marcos. Kung lawful yung order, sumunod siya. Pero pag ang lawful yung order, hindi siya susunod. Wala mali doon. Saka nakakita, kahit na magulang mo pa, kahit sino pa, pag inutusan ka mali, pag ginawa mo, nahuli ka, sasabihin mo, hindi kasi sinabi niya gawin ko eh. Tarantado ka ba? Gagawin mo ang isang krimen, alam mo ng krimen, alam mo ng mali, unlawful, pulis ka, gagawin mo dahil inutos sa'yo. Pag sinabi nila sa'yo, tumalon ka sa dagat, tatalon ka. Pag sinabi nila sa'yo, singutin mo itong cocaine, sisingutin mo. Di ba, sabi nga ni Madam Cathy Binag eh, pinag-try siya, tinry niya isang beses, hindi niya nagustuhan, pinapag-try na naman, ayaw na niya. Di ba, ganun yun? Itong mga mainstream media na to, upanggan natin. Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. Di ba, impartial naman eh. Ang punto niya doon, kahit sino ka pa, pag inutos ka ng mali, hindi ka susunod, siyempre mali nga eh. Anong partiality sinabi niya doon? Ulitin ko, hindi ko pa narinig yung bago niyang pakinggan mo natin. Pero, itong punto niya dito, binanggit niya yung Pangulo, kapag mali ay hindi susunod. Tama naman. So, kung ano po yung nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, siguro dapat lang pong ibigay. Oy, Vlogger Claire! Abogada ka ba? Abogada ka o abogaga? Tanong lang, abogada ka pa o abogaga? Di ba? Nagpatingin ka na ba? Tanong lang yan, kasi ako nagpapatingin din ako eh. O, di ba vlogger ako? Lahat ng vlogger dapat magpatingin.
Ito nga, may gamot ako. Oo. Di ba, narinig yung ano ko, yung boses ko. Nagpatingin kasi ako. Di ba mga ka-reaction? Ano mali doon? Kaya naman ang Philippine National Police agad na kumilos para sampahan ang criminal complaint na inciting to sedition ang naturang pulis. Ayon kay PNP spokesperson at Police Region 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang magpahayag ng personal na saloobin sa social media, lalo na kung ito ay tungkol sa politika. Oh, nasa batas ba yun? Nasa batas, mayroong batas na ganon? Na dapat hindi ka pwede magsabi ng saloobin mo? Kinasuhan na po kahapon ng QCPD itong si Patrolman na Francis Puntillas pagkatapos pong maidokumento yung mga post po niya sa kanyang social media na nagpapayan na i-overthrow po niya di umano itong gobyerno pagkatapos po siyang i-caution ng isa po doon sa nag-comment po sa kanyang vlog po. I-overthrow? Wala ko narinig na i-overthrow eh. Ang sinabi lang niya, kapag mali ang utos, hindi siya susunod. Kahit sino ka pa. At kapag may meron siyang nakikitang injustice sa kanyang paligid, naniniwala siya na yung ginawa kay Pangulong Duterte ay injustice. Di ba? Wala pang karapatang magpahayag ang isang individual? Wala dahil pulis, okay. Hindi ko alam eh. At maliban pa po doon ay may mga iba pa po siyang mga naging pahayag at sa posisyon po ng QCPD ito po ay papasok po sa inciting to sedition kaya sinampahan na po siya ng kaso kahapon in relation po sa cybercrime law. Ano mo yung kahulugan ng inciting to sedition? Manggugulo? Violent protest? Ako naniniwala ako hindi natin kailangan mag-people's power. Naniniwala ako hindi natin kailangan magwelga, magsayang ng panahon sa kalsada. Hindi natin kailangan 'yan. Pero naniniwala din ako na dapat ang gobyerno kung ayaw niya magkaroon ng people's power at ayaw niya magkaroon ng pagwelga, ay dapat gumawa sila ng mga aksyon nila na ayon sa batas. 'Di ba? Yung nga lang pagdala sa Pangulong Duterte doon sa Netherlands masasabi pa ba nating yun ay naaayon sa batas? Di ba? Hindi nga tayo miyembro. Isang former president, sabihin mo na, kalaban mo siya sa politika. Sabihin mo na masasakit ang kanyang sinabi patungkol sa'yo. Patungkol kay Bobong Marcos. Tinawag siyang addict. Tinawag siyang weak leader. Tinawag siyang cocaine addict. Tinawag siyang walang alam. Walang natapos. Spoiled brat. Sabihin mo na lahat ang sinabi niya. Pero wag mong kakalimutan. Politika lang yan. Pwede kayong magsagutan. Pwede mo siyang tawaging murderer or lahat ng masama patungkol kay Duterte. Sabihin mo, di ba? Gantihan mo siya. Pero kailanman, kapatid mo yan, Pilipino yan. Hindi mo pwedeng itapon yan. Gago ka pag ginawa mo yan sa pamilya mo. Nagkasala yung kapatid mo, pinarusahan mo, dinala mo sa kapitbahay. Pinapalo mo doon sa tatay ng kapitbahay. Dahil hindi kayang disiplinahin sa iyong bahay. Ganun ba yun? Nagkasala yung kapatid mo. Nagalit ka sa kapatid mo. Naalala ko tuloy yung story ni ni Joseph the Dreamer Nung tinapon siya ng kanyang mga kapatid. Di ba? At naging pa siya, pinakamataas na pinuno. Kaya maghintay-hintay lang kayo. Malay ninyo, ang Pangulong Duterte pala ay siya si Joseph the Dreamer. Di ba mga ka-reaction? Mag-away-away na tayo dito sa Pilipinas. Magbangayan na tayo dito sa Pilipinas. Magsiraan na tayo dito sa Pilipinas. Magpahayag na tayo ng ating mga saloobin dito sa Pilipinas. Pero wag na wag mong itatapon ng kapwa mo sa ibang lahi upang litisin. Tapos, soberenya kayo na soberenya pagdating sa South China Sea. Pero mismo kababayan ninyo, tinatapon nyo kung saan. Di ba? Pero na lang kung addict ka. Yung addict, gagahasain yung kapatid. Totodasin yung ano-anong gagawing katarantaduhan, krimen sa sarili niyang pamilya. Di ba? Addict nga Pag napagtripan ka ng addict, di ba? God forbid naman.
Putang inang mga adik na yan. Di ba? O ngayon, sino namamayagpag dito sa ating bayan? Puro drugs. Mura pa nga daw yung shabu ngayon kaysa sa kanin eh. Kinumpirma din ni Brigadier General Fajardo na sumasa ilalim na sa neuropsychiatric test si Fontillas sa National Capital Region Police Office o NCRPO upang malaman kung nasa wasto itong katinuan. Nakitaan na umano ito ng erratic behavior at mood swings noong 2023, kaya't isinailalim ito sa gamutan. Short-tempered, kaya po siya ay pinanyuko noon at nag-undergo po ng medication for supposedly mood swings po at erratic behavior. But after taking medication po ay nagkaroon, pinayagan po uli siyang port per recommendation po ng doktor tingin sa kanya. Subalit recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior. At ito na nga, nung mangyari nga po itong pag-aresto po kay dating Pangulo, Pag nagsasalita ka ngayon sa gobyernong ito, nagsasabi ka ng iyong opinion at sa loobin at reaction, isa ka ng baliw. Kailangan mong magpatingin. Ang tawag sa'yo, may erratic behavior ka. Lahat ng mga taong nagsasalita sa disgusto nila sa gobyernong ito, mga supporter ni PRRD, may erratic behavior. Kailangan lahat kayo magpatingin sa psychiatrist ganon. Kami pa magpaparehab ngayon, hindi yung adik. Kami pa magpaparehab, hindi yung bangag. Ba't hindi nyo iparehab yung bangag? Ayos kayo Di ba? Eh di ang daming mga mga erratic behavior dyan. Siya lang. Hindi kasama yung mga vloggers.